can see many pictures. Some decoration made from parts of the animals. It's like the bone, horn, something like that. Skin of the animal, skin of the crocodile, something like that. Everything here. Okay, continue. Alright, everyone, this one. Andito tayo sa Black House. Black House. Ang ganda. Ang ganda nito. Hindi siya temple. Ang ganda. Ang ganda niya. So, 305 na Evan Place Complex. Okay, I love it. after nga mag-explain ng tour guide namin about dito sa Black House, so papasok na tayo ngayon sa loob. So alam nyo ba na ang Black House ay isa sa pinaka-unique na tourist spots dito sa Chiang Rai, Thailand. Ito ang Black House or mas kilala bilang Ban Dam Museum. So kung galing tayo sa White Temple na puro white at peaceful ang vibe, dito naman completely opposite. So kung mapapansin nyo, very dark, mysterious at medyo alam mo yun sa labas, medyo creepy yung dating niya. So after nitong nasa video na to, ito yung pinaka main building. So may kita mo agad yung all black exterior niya. Sobrang detailed ng wood carvings. Grabe yung craftsmanship. Hindi mo talaga may isip na gawa lang to sa kahoy talaga. So papasok na tayo sa loob. So pagpasok mo pa lang sa loob, mapapansin mo na agad yung malaking entrance at sobrang tahimik ng paligid. Hindi siya mukhang typical na temple. So parang mas museum type siya or art museum siya na may traditional Thai architecture. So ang daming puno sa labas, presko. So kahit maulan or mainit, presko pa din siya kasi nga maraming puno. So alam nyo ba na for those who don't know, ang Black House ay ginawa ng Thai national artist na hindi ko alam kung ano yung buong pangalan, pero ang pagkakarinig ko lang is Tawan. Hindi talaga siya temple, isa siyang collection ng iba't ibang art pieces at buildings na nagpapakita ng iba't ibang side ng Buddhist philosophy tungkol sa buhay, kamatayan, at human nature. So, hindi lang ito yung itong main building na to, hindi lang ito yung building na makikita nyo sa Black House. Sa likod niyan, marami pang bahay. So, mamaya itutour kayo ni Michael. So, ito naman, itong makikita nyo dito sa mga animal displays, ito yung meron sa iba't ibang animal display dito. May mga buffalo horns, crocodile skin, tapos snake skin, at iba't ibang preserved collections. Parang ano yun, alam mo yan, part lahat ito ng artistic concept ng museum. So, hindi lang siya basta display lang. Tsaka guys, isa pa pala, kung mapapansin nyo, pagpasok nyo pa lang ng building na to, is mapapansin mo sobrang dark talaga ng interior niya. Maraming animal skins, horns, wooden furnitures, at iba't ibang collections. And honestly, hindi naman talaga siya totally nakakatakot. Mas ang dating niya is mysterious lang talaga yung feeling. So, parang bawat sulok niya may sarili talagang story. Siguro kung tatanungin ako kung ano yung pinakamaganda or na-appreciate ko dito sa loob, siguro yung na-appreciate ko yung kulay, yung contrast niya, yung yellow, yung may pagka-black and red, tapos yung mga painting, ganyan, yun yung mga medyo na-appreciate ko. Sa labas naman, yung mas na-appreciate ko yung ganda ng contrast ng black wood against the green trees. Kahit dark yung team niya, sobrang photogenic pa rin ng place. So, perfect talaga siya kung mahilig kayong kumuha ng mga pictures or honestly guys, hindi ko in-expect na ganito kalaki yung Black House. Akala ko isang building lang talaga siya. Yung pala, ang dami palang mga hidden small houses sa labas or sa likod ng Black House na to. Kasi kung makikita lang namin sa picture, ano lang talaga siya, isang main building lang talaga siya, or isang main house lang talaga. Pero paglabas nyo sa likod, ang dami pala talaga, sobrang lawak pala talaga ng paligid. So, para sa akin, kung pupunta kayo dito, maglaan talaga kayo ng time. Kung gusto niyo talagang usisain yung bawat painting or bawat mga display dito. So, ayan, lalabas na tayo. Kat! Look, oh. Yan, oh. Look, what's that? What does the cat say? Oh, no, don't touch it. That's dirty.
Look, oh. Hmm. Ming, 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 ming. Ming, 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 ming. What does the cat say? Meow. Meow. Here, come here. Okay, so dito sa part na 'to nakita kami ng centipede. Sobrang laking centipede talaga, as in parang matandang centipede na. So, ayun, pinabayaan na lang namin siya at baka makakagat pa, ayan. So, makikita nyo guys, pabalik na kami sa exit. So, papunta naman tayo ngayon sa Golden Triangle! And welcome to Golden Triangle. Ito yung pinaka-last highlight ng aming tour dito sa Chiang Rai, Thailand. So actually guys, hindi ako ready niyan. Kaya hindi kami nakapag-vlog nung from the entrance sa pagsakay ng boat. Kasi nga, alam kong sasakay ng boat, pero akala ko talaga optional lang, yung pala mandatory. So, ayan. Kung mapapansin nyo, meron tour guide dyan na nagsasalita, pero Chinese kasi siya. So, So, ayan nga. So, dahil nandito na tayo sa boat, ito, ang Golden Triangle ay kilala dahil nga dito nagmi-meet yung tatlong borders ng tatlong country, which is yung Thailand, Laos, at Myanmar. So, yung nakita yung gold na statue doon sa gilid, yung sa left side, yun yung Thailand. And dito sa right side na to, yan yung Laos. Laos na yan, guys. Then yung bahay diyan, trees, establishments, Laos na yan guys. So, 'di ba isang lugar lang yung pinuntahan pero tatlong bansa agad yung makita mo. So, eto guys, fun fact lang to. Noong araw daw, naging sikat ang Golden Triangle dahil isa ito sa pinakamalaking opium trading areas sa mundo. So, pero ngayon, isa na lang itong peaceful tourist destination na din dahil ng maraming visitors. So, alam nyo ba guys, nabanggit din nung tour guide na yan na ang estimated lang na 230 kilometers na lang ang Chinese border mula sa Golden Triangle kung susundan mo ang Mekong River, which is itong Golden Triangle. So, 230 kilometers, nasa China ka na. So, ito guys, ito yung dock ng Laos. So, akala nga namin mag-stop kami dyan para tumingin ng mga souvenirs, ganyan, pero, or kahit sandali lang, pero hindi. Hindi kami pumunta dyan sa side. So, dito sa side na 'to guys, yan naman yung Myanmar. So, ayan, ang saglit ko lang pinakita, 'di ba? So, ayan, mas pinapakita ko yung Laos kasi mas kitang-kita talaga. Pero yung Myanmar kasi nasa left side siya, parang unahan ng Thailand. So, eto guys, pabalik na kami. Yung nakikita yung gold dyan establishment or mga establishment dyan. Pero yung pinaka-highlights dyan, yung gold or yung yellow na nakita nyo, isa yung casino sa Laos. So, ine-explain nung tour guide namin na legal kasi yung casino sa Laos, pero sa Thailand hindi siya legal. So, based dun sa tour guide namin, yan yung King's Romance Casino na ang nagpapatakbo niyan is Chinese-owned company. Kaya marami ring Chinese visitors ang pumupunta diyan. So, interesting din kasi illegal ang casino gambling sa Thailand. Kaya nasa Laos side matatagpuan ang mga ganitong kalalaking casino talaga. Technically, ang pinagkaiba ng tatlong country, yung Thailand, walang legal na full-scale casinos para sa general public talaga. Kaya maraming gustong maglaro or magsugal ang tumatawid sa Laos at Myanmar. Sa Laos naman, may malalaking casino kabilang ang King's Romance Casino sa Golden Triangle.
Myanmar naman may mga casino din, pero sabi nila meron daw kasing controversy dati na naging issue tungkol sa online gambling or scam operations sa ibang lugar dun. So, ayan. So, yan lang naman yung naging experience namin dyan sa Golden Triangle. And dito na nagtatapos ang aming highlights sa tour ng Thailand, Chiang Rai. So, sana nag-enjoy din kayo. Bye-bye!